day pong muli mga kapatid, Daddy Rock po ito. At ngayon naman po pag-usapan natin yung mga kailangan gawin after mga anak ni Jenny. Siyempre yung maintenance ni Jenny, ginagawa natin araw-araw yung paglilinis, yung pagpapakain, at saka pag-check-check sa mga biik. Isa sa mga dapat nating gawin, siyempre kailangan nating kalendaryuhan yung bawat activity na gagawin natin para kay Jenny. Lahat ng gagawin para kay Jenny is nakakalendaryo and nakabase yan doon sa petsa ng nanganak siya. Yan po. Si Jenny ay nanganak ng May 17. So, lahat ng ating gagawin na activity is ibe-base natin doon sa araw na nanganak siya. Yung, for example, yung pagbibigay ng iron, pagsaksak ng iron doon sa mga biik, kailangan 3 days after niyang manganak. 3 days ng panganak ng baboy is lagyan na natin ng iron yung mga biik. So bibilang tayo ng tatlong araw kasama ito. Syempre dito siya nanganak 1, 2, 3. So May 20 is magsaksak ng iron sa biik. Ayan, na-check na natin. Okay. Isa pang dapat gawin yung pagkakapon sa baboy. Yun naman, ginagawa naman yung karamihan dito, as hindi ko lang alam sa iba, no? Pero dito ginagawa kasi yun after 25 days ng pagkapanganak o kaya yung bang litaw na yung testicle ng mga barakong biik para makapon sila. So kung 25 days mula nung kapanganakan is June 11. June 11 po ang pagkakapon kung galing dito sa 17. Ayan, ganun lang naman pati yung pagwalay sa baboy na biik after ng kapanganakan niya is most ng mga kakilala kong nag-aalaga, nagwawalay sila after 45 days. Pero yung mga napapanood ko sa YouTube, ang sabi nila isang buwan pwede na Pero makikita nyo naman yung development ng baboy kung okay na silang kumain, pwede na silang pabayaang mag-isa. So, kahit 1 month, 30 days, pwede na yon. Pero dito, ang ginagawa dito sa amin sa Isabela is 45 days bago iwalay yung baboy. So kung 45 days, mula dito, July 1, mawawalay na siya dapat. Ayun, yung mga ganun pong example, actually hindi pa ako tapos may mga gagawin pa ako dyan. Yan, kasama yung pagpapaligo kay Jenny, pagpapaligo sa baboy, pagkatapos ng pagkapanganak niya, at least 3 days pagkapanganak niya is pwede na rin siyang paliguan. Kaya ayun, nakakalendaryo din lahat yan. So bakit tayo nagkakalendaryo? Siyempre para hindi tayo magkaligaw-ligaw. Pati yung pagsaksak ng vitamins doon sa baboy at sa mga biik, kailangan nakaschedule yan. Di ba? Para din sa magandang kalusugan ng mga biik natin. And then after nyan, syempre yan, pagkakalendaryo yan, di ba? Pagkakalendaryo yan. Iba naman po yung ating inventaryo. Ngayon ako, simple lang ako mag-inventaryo, mga kapatid. Lista-lista lang ako. Ayan. Ito yung mga nagamit ko kay Jenny. Simula nung nabili ko siya. Kasi binili ko siya ng inahin na siya. Actually, hindi ko pa sinama rito yung presyo niya as inahin. Kasi nabili ko siya 24,000. Yung inahin na yon, nabili ko yon. Tapos nun, ito yung mga gasto sa kanya nung nabili ko na siya. Yan, lahat. Pati kaliit-liit ang gamot na isinama natin. Praise God kasi yung darak na nilalagay ko sa pagkain niya is hindi ko na binibili. Kasi sila papa, meron silang taniman ng palay. So yung mga pag nagpatisti sila ng palay at yung mga darak nakakalibre na ako kasi sa kanila yung darak Yung iba binibenta namin. Ayan. So kasama yung lahat yan. Yan ang mga hahabulin ninyo. Ang suggestion ko doon sa mga bago na syempre tulad ko bago na hindi pa talaga marurunong sa lahat, 'di ba? Yung kay Jenny okay lang yung sa feeds niya. Okay lang 'yan, pero pagka yun sa mga fattener na yung mga anak niya, pagdating sa mga feeds nila, feeds lang ng mga fattener is pag bumili kayo ng feeds, lagyan niyo ng date. Lagyan niyo ng date para matrace nyo na kung sakasakali kung ilan yung nako-consume nila sa isang buwan. Kasi iba-iba kasi yung level niyan kasi palaki sila, di ba? So palakas ang kain nila. So malalaman nyo na, may experience nyo at malilista nyo kung malalaman nyo pala kung gaano yung nako-consume nila sa isang buwan.
Yung ba para at least ahead of time makukwenta nyo na kung magkano ba yung kailangan yung gugulin para sa mga baboy na yun. So, ito yung mga kailangan ninyong habulin. So, baka sabihin nyo malaki yan masyado, no? Pero kapag ka ikaw ay merong inahin, mababawi mo talaga yan. Kasi kung bibili ka pa ng biik, mas malaking gastos. Kasi ang biik dito ngayon is around 5 to 6,000 ang isa. Yung biik na nabili ko kasi is kasister ko lang sa kapatiran ko lang sa church yun. Kaya medyo naka-discount ako ng konti. 4,000 ko lang siya nakuha. Pero talagang ang mga biik dito makukuha mo at least 5 to 6,000. Yun po. Ayan. So dito sa sa lista ko na to, hindi pa kasama dito yung yung actually sinasummary ko pa lahat eh. Hindi pa kasama dito yung mga materyales na ginamit sa kulungan. Actually, pag nagsisimula ka sa pag-aalaga ng mga baboy, talagang lahat puro out muna. Ngayon, pag nasettle mo lahat, halimbawa, ayan, natapos na yung kulungan ko, natapos na yung panganak ni Jenny, na lang, kumbaga bawi ka naman, produce ka na lang ng produce. Mababawi mo to. Yun nga lang, wag mong madaliin. Di ba? Magkano lang naman yan, no? Isang baboy lang katumbas niyan pag nabenta mo na yun, pag dispose mo na yun. Isa pa nga pala, yung balik tayo dun sa kalendaryo. Ayan. Isa pa sa dapat nyong tandaan, yung disposal din ng mga alaga nyo. Kailangan kakalendaryohan nyo rin yun. So, pagkawalay sa kanya, halimbawa, 1 month muna siyang dumede sa piling ni Mami Pig. Ayan, pagkatapos nun, iwawalay siya and then 4 months siyang aalagaan. 4 months siyang aalagaan. So, total of 5 months. Diba? So, 4 months, bibilangin mo ngayon yung kalendaryo mula dun sa time na winalay mo siya. Halimbawa, July 1 is winalay mo siya. So, from July 1, magbibilang ka ng 4 months. Ayan, tapos disposal na po yun. Diba? Kung magtatanong naman kayo sa mga presyo kung magkano ang kikitain, alam nyo po kasi depende po yan sa presyo ng live weight or kaya kung pinaparte nyo naman yung yung baboy nyo is iba pa rin yun. So, nagbabago po kasi ang presyo ng live weight depende sa season. Tulad nung last year, December, nakapagbenta ako ng baboy, 150 ang per kilo ng live weight dito sa Isabela. Hindi ko lang po alam sa ibang lugar. Tapos, the following year, pumalo siya, naging 200 siya. Hanggang ngayon, 200 ang live weight. Kaya mainam yun lagi kang merong alaga kasi hindi mo masasabi kung kailan tataas o bababa ang presyo. At least meron. Bumaba man ang presyo niyan, may kikitain ka pa rin. Huwag lang tayong tumigil. So sana may natutunan kayo. Kahit paano, kung dun sa mga marurunong po, kung meron po kayong gustong i-correct or meron kayong gustong idagdag, paki-comment lang po. And salamat sa panonood. Daddy Rock po and God bless you all.